Bakit tahimik ang mga ustad at mga leader ng Muslim countries? Isang malalim na pagninilay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Bago ang lahat, nais kong malinaw na sabihin, hindi ako ustad, hindi ako scholar. Isa lamang akong pangkaraniwang Muslim na patuloy na nagsisikap mag-aral ng Islam, patuloy na nagsasaliksik at nagre-research upang maibahagi ko ang aking kakarampot na kaalaman. Kung may tama man sa aking masasabi, ito ay mula kay Allah Azza wa Jal. Kung may mali, ito ay mula sa aking kakulangan at ako ay humihingi ng kapatawaran. Ngayon, pag-usapan natin ang isang masakit at mabigat na tanong na madalas kong nababasa. Bakit tahimik ang mga ustad? Bakit tahimik ang mga leader ng Muslim countries habang ang mga walang pananampalataya ay patuloy na dinidigma ang ating mga kapatid na Muslim sa iba't ibang panig ng mundo? Hindi ba dapat ang mga Muslim leader ay tumutulong sa kapatid nilang Muslim? Bakit may ilan pa raw na tila tumutulong sa mga hindi Muslim? Mga kapatid, ito ay tanong na puno ng emosyon. Tanong ng taong nasasaktan. Tanong ng taong nagmamahal sa umma. Ngunit bilang mga Muslim, kailangan nating sagutin ito hindi lamang sa pamamagitan ng galit kundi sa pamamagitan ng Quran, Sunnah at tamang pag-unawa. Ang tungkulin ng mga ustad at ng mga leader. Magkaiba ang papel ng ustad at ng political leader. Ang ustad ay guro ng relihiyon. Ang pangunahing tungkulin niya ay magturo ng tamang akaeda, magpaliwanag ng Quran, magbigay ng paalala at gumabay sa komunidad. Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Surah An-Nahl 16 verse 43, Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa mga may kaalaman kung hindi ninyo alam. Ask the people of knowledge if you do not know. Ibig sabihin, ang mga may kaalaman ay may pananagutan sa pagtuturo at pagpapaliwanag. Ngunit hindi sila automatikong may kapangyarihang pampulitika o militar. Samantala ang mga leader ng bansa ay may ibang responsibilidad. Meron silang diplomatic relations, international agreements, ekonomiya, seguridad ng sariling mamamayan. At maraming komplikadong bagay na hindi natin nakikita sa social media. Hindi ko sinasabing tama ang lahat ng kanilang ginagawa, ngunit ang realidad ng geopolitics ay mas komplikado kaysa sa nakikita sa isang post or video clip. Bakit may mga leader na tila tahimik? Ito ang masakit na bahagi. May mga Muslim na nagtatanong, bakit tila tahimik ang ilang Muslim leaders habang may mga kapatid tayong nasasaktan? Ang Quran ay nagbibigay babala sa mga pinuno tungkol sa kanilang pananagutan. Sinabi ni Allah sa Surah An-Nisa 4 verse 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Inuutusan kayo ni Allah na ibigay ang mga amana sa karapat-dapat at kapag humahatol kayo sa pagitan ng mga tao, humatol kayo ng may katarungan. Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. Ang pamumuno ay amana at bawat leader ay mananagot kay Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa hadith na naitala sa Sahih al-Bukhari 8931 at Sahih Muslim 1829. Bawat isa sa inyo ay pastol at bawat isa ay mananagot sa kanyang kawan. Ang leader ay pastol ng kanyang bansa. Siya ay mananagot sa Allah sa araw ng paghuhukom. Kung may leader na nagkukulang, si Allah ang hahatol sa kanya ng ganap at makatarungan. Bakit may nga nakikipag-ugnayan sa hindi Muslim? May nagsasabi bakit may Muslim leaders na nakikipag-alyansa pa sa mga hindi Muslim? Dapat nating tandaan na hindi ipinagbabawal sa Islam ang pakikipag-ugnayan o pakikipagkasundo sa hindi Muslim kung ito ay para sa kapayapaan at proteksyon. Sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Nagkaroon ng kasunduan na kilala bilang Treaty of Hudaybiyah sa pagitan ng mga Muslim at Quraysh na hindi Muslim. Ito ay strategic decision para sa mas malaking kabutihan. Hindi lahat ng kasunduan ay pagtataksil. Minsan ito ay taktika upang maiwasan ang mas malaking digmaan o mas malaking pinsala. Ngunit malinaw din sa Quran na hindi dapat ipagkanulo ang mga mananampalataya. Sinabi ni Allah sa Surah Al-Anfal 8 verse 27, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum. O kayong mga nananampalataya, huwag ninyong ipagkanulo si Allah at ang sugo, at huwag ninyong ipagkanulo ang inyong mga amana. O you who believe, do not betray Allah and the Messenger or betray your trusts. Kaya kung may pagtataksil, ito ay mabigat na kasalanan.
Ngunit hindi tayo dapat agad maghusga ng walang buong kaalaman. Ano ang dapat gawin ng karaniwang Muslim? Habang nagtatanong tayo tungkol sa mga leader, dapat din nating tanungin ang ating sarili. Ano ang aking papel? Sinabi ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan sa hadith na naitala sa Sahih Muslim 49. Sino man sa inyo ang makakita ng masama, baguhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, sa pamamagitan ng kanyang dila. Kung hindi pa rin kaya, sa pamamagitan ng kanyang puso. Hindi lahat ay may kapangyarihan sa kamay. Hindi lahat ay may mikropono sa gobyerno. Ngunit lahat ay may kakayahang magdua, tumulong sa charity, magpalaganap ng katotohanan at mag-aral ang Islam ng tama. Sa halip na puro sisi, gawing aksyon ng ating malasakit. Magbigay kahit maliit. Magbahagi ng tamang impormasyon. Mag-ingat sa fake news. Magpalakas ng pananampalataya. Huwag kayong maghati-hati. Sinabi ni Allah sa Surah Al-Imran 3 verse 103, "Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku." Humawak kayong lahat sa lubid ni Allah at huwag maghiwa-hiwalay. Hold firmly to the rope of Allah altogether and do not become divided. Kapag tayo ay nagbabatuhan ng galit laban sa isa't isa, mas lalo tayong humihina. Ang ating lakas ay nasa pagkakaisa at tamang kaalaman. Motivational message by Be Inspired. Sa aking mga kapatid na Muslim, naiintindihan ko ang inyong sakit at galit, ngunit alalahanin natin na ang tagumpay ng Islam ay hindi lamang sa lakas ng armas kundi sa lakas ng pananampalataya at pagkakaisa. Sa ating mga non-Muslim na nanonood, nais naming ipakita na ang Islam ay hindi relihiyon ng kaguluhan, kundi relihiyon ng pananagutan, hustisya at balanse. Ang bawat leader ay mananagot sa Allah. Ang bawat tao ay may papel. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Si Allah Azza wa Jal ang pinakamakapangyarihan at pinakamakatarungan. Walang nangyayari na hindi niya nalalaman. Muli kong inuulit, hindi ako ustad. Isa lamang akong pangkaraniwang Muslim na patuloy na nagsisikap mag-aral at magbahagi ng aking kakarampot na kaalaman. Naway bigyan tayo ni Allah Azza wa Jal ng karunungan, pasensya at tamang aksyon sa panahon ng pagsubok. Naway pag-isahin niya ang ating mga puso at gabayan ang ating mga leader sa katarungan at katotohanan. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.